Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 2, 2025, Linggo, at ngayon ay kapistahan ng pagdadala kay Jesus ng Panginoon sa templo. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Malakias, chapter 3, verses 1 to 4. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos: Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Linggo at kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Lilinawin lang po natin, bagamat ngayon ay maririnig ninyo ang kapistahan ng Candelaria. Pero hindi po ito nakatuon sa kandila. At hindi rin naman ito nakatuon kay Maria, dahil meron tayong birhen ng Candelaria. Kundi ang binibigyan natin ng pansin dito ay ang si Kristo, ang ating Panginoong Jesus, ang liwanag, at si Maria ang nagdala ng liwanag. So kaya po yung kandila, Candelaria na ito ay sumisimbolo sa liwanag, at ang liwanag walang iba kundi si Jesus. Kasi minsan sa kapabayaan din natin, kakalimutan din natin unawain o kaya intindihin yung mga pagdiriwang natin. Kaya may mga Katoliko na nakatuon kay Maria. May mga Katoliko din na nakatuon sa kandila. Kaya kung magpabasbas ng mga kandila ay talagang napakarami, na parabang ang kandila ay nagkakaroon ng anting-anting. Pero gaya po ng matutunghayan ninyo sa mga simbahan, magkakaroon po ng pagbabasbas ng mga kandila na nagpapaalala nga na sa atin na si Kristo ang liwanag at tayo po ay maging tagapagdala ng liwanag. So malinaw po na hindi tayo ang liwanag, hindi tayo po ang binibigyan ng misyon na dalhin, ibahagi ang liwanag na ito na atin pong tinanggap mula sa ating pong Panginoon. So pagdiriwang natin ito ng pagdadala kay Jesus sa templo, bagamat hindi na kailangan, pero bilang pagsunod sa kanila pong tradisyon at kultura, dinala ni Jose ang kanyang asawang si Maria, bahagi na rin ng paglilinis kay Maria. Dahil nga si Maria ang nagsilang kay Jesus at si Maria ay kumbaga dumalo yung dugo sa kanya, at bahagi po ng paglilinis itong kanilang pagdadala sa templo. So si Jesus ang dinala sa templo bilang pagtugon sa kanila pong tradisyon na ang bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon o ihahandog sa Panginoon. Kaya kung bibilang po kayo simula nung pagsilang ni Jesus nung Kapaskuhan, ito po ang 40 days naman ng kumbaga sa mga bilang-bilang natin. 40 days, 4 na pong araw pagkatapos po ng pagdiriwang natin ng pagsilang niya noong Kapaskuhan. At dito rin po ginaganap din yung paghahandog ng mga magulang bilang pasasalamat din sa biyaya ng Panginoon na sila ay napagkalooban ng anak, at ganoon din naman ang paglilinis nga po kay Maria. Kaya nawa, sa pagpapabasbas natin ng mga kandila, mahalaga din na kung marami kayong pababasbasan, ipamahagi ninyo ito sa mga kakilala ninyo
na hindi nakapagsimba o hindi talaga nagsimba sa araw na ito ng linggo para nang sa ganon ay mas maliwanagan ang kanila pong mga isipan. Pero muli, nagsisindi tayo ng kandila bilang mapaalalahanan o para mapaalalahanan tayo na kailangan natin magdasal, kailangan natin ng gabay mula sa Panginoong Hesukristo. Ang liwanag ng ating buhay, ang liwanag ng sanlibutan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.